Una po sa ating mga balita, malaki na ang posibilidad na mabuo ang unang bagyo ngayong Disyembre at ika-23 bagyo ngayong taon. Ayon sa Pag-asa, posibleng tumama ito sa Eastern Visayas at Caraga. Ang update niyan at na iba pang weather systems, alamin natin kay Pag-asa Weather Specialist Charmaine Barilla. Magandang hapon sa lahat ng ating mga tigapakinig. Narito ang ulat sa lagay ng panahon. Kasalukuyan pa rin yan nakaka-apekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ dito sa may katimugang bahagi ng Mindanao na siya nagdadala ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dito sa may Mindanao. Samantala, yung northeast monsoon naman o yung hanging amihan ang siyang nakaka-apekto dito sa may extreme northern Luzon at nagdadala nga ito ngayon ng mga pulo-pulo at mahihina mga pag-ulan sa may Batanes at Babuyan Islands. Samantalang dito sa Metro Manila at kalalabi pang bahagi ng ating bansa, asahan nga ang tsansa ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na nga sa hapon at gabi dala ng localized thunderstorm. May binabantayan nga tayong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon, mataas na nga yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 2 araw. Inaasahan nga na maaari na itong makapasok sa loob ng ating PAR ngayong araw o bukas ng umaga. At inaasahan din na maaari nga itong maglandfall dito sa may parte ng Eastern Visayas at Caraga by weekend, Saturday o di kaya naman Sunday. Kaya hindi natin inaalis yung posibilidad na maaari tayong magtaas ang wind signal as early as Thursday dito nga sa may Eastern Visayas at Caraga. Para naman po sa lagay ng ating mga dam, at yan po ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Barilla nag-uulat. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Charmaine Barilla.